Hello. Hello sa inyong mga grade 3, sa mga bata na kasama namin sa ang mga mag-aaral sa Philippine Elementary School. Nais ko pong batiin kayo na sana patuloy kayong maging masigasig sa pagsasagot ng module at naway tulungan niyo ang inyong mga nanay at tatay na matapos ninyo yung mga module ninyo. Alam ko ang mga nanay at tatay ninyo ay napakasigasig para tulungan nila kayo at sana ma-appreciate ninyo ang kanilang mga ginagawa. Sa videong ito ay ah, papaliwanag natin ang iba't ibang mga gawain sa Filipino sa week 2, pero sa module natin ay week 3 and 4. Baka maisama na rin natin ang week 5 kung sakali mas mapadali natin yung pagsagot. Mai-discuss natin at marami tayong matutunan natin ang mga iba't ibang aralin sa Filipino 3 ngayong ikalawang markahan o second quarter. So, sagot lang yung ilalagay natin sa papel. Ganun pa rin po ang napag-usapan po natin at saka gawin yung mga summative test at mga performance tasks na ibinibigay namin sa inyo. Yun po ay para ma-record namin kung ano yung natutunan ninyo at mabigyan namin kayo ng nararapat na grade. Patuloy pa rin po kayong magbasa ng mga kwento at sagutin yung mga maaaring mga tanong mula doon sa kwento. Ililista nyo po ito sa reading log na ibinigay ko sa mga magulang ninyo. Sa mga nanay, patuloy pa rin po kayong maging masigasig sa pag-aalaga at pag-iingat at maging sa pagtuturo sa mga anak ninyo. So, start na tayo, pero sana po pag napanood nyo po yung YouTube na video na ito, YouTube video ko sa video channel ko po. I-like nyo po and then subscribe din po kayo. Gawa po kayo ng Google account niyo para maka-subscribe po kayo. Pag gumawa kayo ng Google account niyo, kailangan meron kayong gagawing parang username and then yung password nyo, tandaan ninyo, huwag nyo pong kakalimutan para hindi po kayo magkaroon ng trouble once na kailangan nyo po ng Google account ninyo, yung email ad ninyo. Okay, let's start. I-share ko na po sa inyo yung week 3. Ayan. So, ang topic natin ngayon ay ang pagbibigay ng wakas ng binasang kwento. So, paano nga ba tayo magbigay ng wakas sa mga binasang kwento natin? So, minsan, parang hindi natin nagustuhan yung kwento niya o may mas maganda pa tayong naiisip kung paano bigyan ng mas malikhain, mas makulay, gamit ang ating imahinasyon sa pagbibigay ng wakas ng isang kwento. Yan. Sinabi dito, isa sa bahagi ng kwento ay ang wakas. Ang wakas ay bahaging naglalahad ng solusyon o ang kinahinatnan ng isang kwento na maaaring malungkot o masaya. Ang pagkapanalo o pagkatalo ng isang kwento. Sa pagbibigay ng wakas ay nag-iiwan ka sa mambabasa ng inspirasyon. Gayon din, may impluwensyahan mo sila sa iyong kwento at higit sa lahat ay ang aral na naiintindihan nila ng lubos. Maaari kang magbigay ng panapanabik na wakas sa pamamagitan ng pagbibigay ng tanong sa kanilang sarili. Ang kwento ay maaaring salaysay na nagtataglay ng mahalagang pangyayari. Tandaan nyo yan. Ito ay nararapat na magkakaroon ng kasiyasiyang wakas upang maging kapanapanabik sa mambabasa o mga nakikinig. Dapat na unahin mabuti ang binasang kwento. Kailangan unawain maigi yung mga binabasa natin. Hanapin ang detalye sa kwento na magagamit bilang batayan ng wakas. Nito, kailangan natin ng batayan. Dapat ay magkaugnay yung umpisa, yung kalagitnaan, yung problema, at yung mga solusyon. Ayan, so basahin natin yung isang kwento, Ang Pamilyang Matulungin. Ikaw ba ay isang batang matulungin? Paano mo na ipakita na ikaw talaga ay isang batang matulungin? Sinabi nila ang mga pamilyang Pilipino ay lubos at likas na matulungin. Tignan nga natin sa kwentong ito. Ikukwento ko sa inyo. Ang Pamilyang Matulungin. Likas sa mga Pilipino ang pagiging matulungin. Habang papunta ang mag-anak na pamilyang Padolina sa probinsya, nakita nila ang isang pamilyang nangangailangan ng tulong. Umuusok ang sasakyan nila. Nasa labas ng sasakyan ang mga bata.
habang hinihintay na maayos ang kanilang sasakyan. Makikita sa kanilang mukha ang gutom at pagod. Iyak din ng iyak ang mga bata. Tinulungan ng pamilyang Padolina ang pamilyang nasiraan ng sasakyan. Inabutan nila ng pagkain ang mga bata. Pagkatapos magawa ang sasakyan ay sabay-sabay na rin silang umalis sa lugar na iyon. Naintindihan niyo po ba yung kwento na ang pamilyang matulungin? Ngayon, kung naintindihan ninyo, ay sagutin natin ang mga tanong doon sa gawain bilang 1 na kung saan ang mga tanong ay patungkol sa nabasang kwento. Una, ano ang simula ng kwento? Ano nga ba yung simula ng kwento? So, sasabihin mo dyan na ipinakilala kung ano ang lubos na katangian ng mga Pilipino at ipinakilala ang ginagawa ng pamilyang Padolina. Okay, ano ang kasunod pagkatapos nun? Habang sila ay nagbibiyahe, o nasa gitna ng daan, papunta sa kanilang pupuntahan, ay nadaanan nila ang isang pamilya na nasiraan din ng sasakyan. Ayan. Ano ang naging wakas ng kwento? Tinulungan nila ang pamilya ng nasiraang sasakyan sa gitna ng daan. At sabay silang umalis papunta sa kanilang mga patutunguhan. Nasiyahan ka ba na naging wakas ng kwentong ang pamilyang matulungin? Yung sabay na paghihiwalay nila. 'Di ba, kasiya-siya naman. Pero may mas masaya pa diyan. Puwede kang gumawa. Subukin mong bigyan ng ibang wakas ang kwento. Maaaring ano, siguro mas maganda yung bonding nila, mas naging magkaibigan ang mga anak ng pamilyang Padolina at ang mga anak ng pamilyang nasiraan ng sasakyan dahil sila ay naging magkaibigan sa Facebook at parehas ang mga batang ito ay mahilig maglaro ng hindi ko alam kung anong nilalaro nila. Ayan, kaya siguro Mobile Legend kasi yung Mobile Legend ngayon in na in kahit na bata alam nila, 'di ba? Ayan, so magkalaban sila, magka-teammate sila sa Mobile Legend. Minsan gano'n, 'di ba? Pero sa totoo lang hindi ko naman alam kung ano yung pamamaraan kung paano laruin ang Mobile Legend. Gawain bilang 'to. Basahin ang mga paraan kung paano gawin ang isang bagay o gawain. Isulat ang letra ng wastong pagkakasunod-sunod. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Ayan. Kailangan pagsusunod-sunurin mo. Bakit kaya kailangan natin gawin ito? Para mat ma ma matandaan natin yung pagkakasunod-sunod ng kwento. Ayan. And naglabas si Maria, pagsunod-sunurin mo ang ginawa niya. Naglalaba ba si ate o si mama o si papa o kung sino man, si tita? Yan karaniwan mga babae ang naglalaba, di ba? Pero saludo tayo doon sa mga tatay, sa mga kuya na naglalaba kahit hindi nila gawain iyon. Wala naman, marami pa silang gagawin, pero masipag kasi sila kaya gusto nilang gawin din kung ano yung mga ginagawa nila. Ginagawa ng kanilang mga ate, mga nanay, ganyan. Kasi inaalagaan nila minsan yung kanilang mga nanay o ate o tiya sa pamilya. Yan. So, A, binanlawan niya ang mga damit. B, inihiwalay ni Maria ang puti sa may kulay. C, isinunod niya ang may kulay na damit pagkatapos ng puti. Or letter D, inuna niya ilagay ang puting damit sa washing machine at nilagyan ng sabon. Ang technique po dito kapag tayo ay pagsusunod-sunurin natin yung pangyayari sa isang sitwasyon, hanapin mo kung ano kaya yung mauuna. A, B, C, or D. Di ba ang pinakauna dyan ay inihiwalay ni Maria ang puti sa may kulay. So letter B, lilista mo kaagad yung letter B. Susunod, isinunod niyang ilagay ang puting damit sa washing machine at nilagyan ng sabon. Base ito sa dahil ako rin ay isang tagalaba. Yan, dahil wala kaming tagalaba, ako minsan ang naglalaba ng mga damit namin dahil parehas kaming may trabaho, parehas kaming busy, yan, busy-busyhan. Yan. So, una, yung B. Tapos, pangalawa, D. Inuna niyang ilagay ang puting damit sa washing machine at nilagyan ng sabon. Anong sunod? So, A or C na lang yung
titignan mo, A kaya or C, binanlawan niya ang damit o yung C, sinunod niya ang may kulay na damit pagkatapos ng puti. So letter C, isinunod niya ang may kulay na damit pagkatapos ng puti. Kasi 'di ba inuna niyang ilalagay yung puting damit sa washing machine, isinunod na niya ngayon yung mga damit na may kulay. And syempre tapos na yung B, yung D at saka C, letter A na lang, yung binanlawan niya ang mga damit. So ang maaaring pagkakasunod ay letter B as in baboy, D as in daga, C as in cat, and A as in ant. Okay, so ilalagay mo sa papel yung B, D, C, A. So ganun po ang gagawin mo dito sa number 2. Yan, isa-isahin mo kung ano yung mauuna. Nagluto ng atsarang papaya si Zia. Pag di kayo marunong magluto ng atsara, isearch nyo. Kung hindi sa Wi-Fi, sa internet, isearch nyo doon sa kapitbahay ninyo at marunong sila. Pwede kayong magpaturo syempre para malaman nyo kung ano yung tamang pagkakasunod. Ayan, yung pagluto ng atsarang papaya ni Zia. Number 3, nagsaing si Joseph. Ay, alam ko marunong na kayo lahat nito kasi alam ko kayo ay sinasanay ng inyong mga nanay at tatay o kasama sa bahay para magluto ng kanin or magsaing ng bigas. Ayan, para magkaroon kayo ng kanin. Ayan, so pagsunod-sunodin po ninyo. Dito tayo sa gawain 3, bigyan ng wakas ang sumusunod na kwento. Tulad niyan, number 1, si Aiza ay may halamanan sa harap ng bahay. Alagang-alaga niya ito. Araw-araw ay dinidiligan niya ang mga halaman. Inaalis niya ang tuyong dahon at mga kulisap na naninirahan sa halaman. Minsan naman, binubungkal niya ang paligid ng mga halaman. Nilalagyan din niya ng pataba ang lupa, kaya ayun, yung mga ginawa niya, ang galing-galing niya no, na maghardin. Ano kaya yung mangyayari doon sa halaman dahil inaalagaan niya mabuti? A, namatay ang mga halaman. Yun ba ang pwedeng maging wakas? B, lumago at namulaklak ang mga halaman. Or letter C, napigil ang paglaki ng mga halaman. Maaari ring natuyo ang mga halaman. So A, B, C, or D. Alin kaya dyan? Siyempre, letter B as in baboy. Lumago at namulaklak ang mga halaman. So, ganun din po ang gagawin sa number 2. Maagang pumasok sa paaralan si Kian. Pagdating niya sa paaralan ay naglinis agad siya. Nakita ito ng kanyang guro. Pinagsabihan si Kian ng guro niya ng A, ang bait mo. B, tamad ka. C, ang sipag mo. Or letter D, mag-aral ka pa. So ano kaya doon? Siyempre, dahil nga maaga siya, dahil nga nagwawalis siya palagi, so ang sipag mo, letter C. Number 3, dumalo sa kaarawan ng kanyang kaibigan si Nicole. May dala siyang regalo. Binuksan ng kanyang kaibigan ang dalang regalo ni Nicole. Natuwa siya dahil ito ay isang manika. Ang manika ay nilagay niya saan kaya niya ilalagay yun? A, baul. B, kusina. C, bubong. O D, lagayan ng laruan. So ano kaya ang tamang sagot doon? Letter D, lagayan ng laruan. So doon sa 1, 2, 3, kung binasa yan ni nanay at tatay, ay napakadali ng sagot, A, B, C, D lang. So ang dami-dami nakalagay dyan, pero A, B, C, D lang yung gagawin. So napakadali ng module at nasanay pa yung isip natin na makinig ng naririnig yung mga salita at nasasambit din natin at ito ay naiiwan sa ating isipan at nagagamit natin ito kinabukasan kapag tayo ay magtatrabaho. Okay, next, gawain 4. Dito naman, performance task ito. Meron tayong pamantayan o tinatawag nating rubrics. Paano ba tayo magkakaroon ng mataas na puntos na 15 points? Ayan, ano ba yung gagawin natin? Balikan ang kwentong ang mahal kong lolo at lola. Yun yung magagandang pananalita na ginamit doon sa pagbabakasyon nila kay Lolo Bernie ata, and then Lola Berna. Ayan. So, babalikan niyo yun. Babasahin niyo ulit yun sa page 7. Bigyan ito ng ibang wakas. So, gagawa kayo ng wakas. Di ba nagkangitian sila doon ang
pagkakatanda ko pa noon ay nagkangitian lang sila. Ano kaya yung maaaring wakas? So kayo ang gagawa ng paraan. Sila ay pumasyal sa David Summit at nag-enjoy sila. Napagod si Lolo, napagod si Lola, pero tuwang-tuwa sila at napakaganda ng kanilang memorya na ginawa habang sila ay nagbabakasyon. Ganyan. Nagpalipad sila ng saranggola. Ano pa ba? Kumabayo sa kalabaw, si Benji. Yan. So, kayo na kung bahala kung ano yung gusto ninyo maging wakas at dapat kagandahan ninyo. Salamat po. Yun lang po yung gawain sa gawain 3. At isusunod ko po yung video sa gawain 4 at week 4 and 5. So sana po matapos po ninyo kaagad, magawa nyo kaagad. Hindi po kailangan na napakarami, kahit na 3 pangungusap lang na mabuo ninyo para maipakita na kayo ay may napakalawak at napakagandang imahinasyon. Yan na po ay pwedeng bigyan ng 15 points. Anong dapat na makita namin doon? Kaangkupan sa pangyayari o detalye ng kwento. Dapat may kaugnayan doon, konektado yung magiging wakas doon sa kwento ng ang mahal kong lolo at lola. Sana masaya, wag naman kayo sanang gumawa ng malungkot o kaya nakakatakot na. Pwede rin naman yun, pero mas gusto ko yung masaya na wakas. Ayan, dapat may kaangkupan sa pangyayari. Konektado dapat. Binubuo ng 2 o higit pang pangungusap. Ibig sabihin kapag nakabuo ka ng 2 pangungusap mula doon sa ang mahal kong lolo at lola na kwento, yan ay 5 points na kaagad. Wastong gamit ng salita. Pag gumawa ng pangungusap, lagi nag-uumpisa sa malaking titik at nagtatapos sa tamang bantas. Ano kaya yung mga bantas? Ito ay mga tuldok, tandang pananong, tandang padamdam. Meron ding mga comma, yung mga quotation mark, ganyan. So, dapat alam nyo po kung paano gamitin yun. Wasto yung paggamit ninyo. Pati yung salita ninyo, tama po. Ayan. Okay po, maraming salamat. Thank you sa pagsagot. Sana po marami po kayong natutunan at mas nakatulong po ito para masagutan ang inyong module. God bless po.